Magandang araw mga cart lover, mga kababayan. Ito na ang kinakatakutan ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung naalala nyo, ang pastor na ito ang nag-claim na siya yung anak ng Diyos dito sa balat ng lupa. At sa buong sanlibutan sa buong universe, siya daw yung anak nga ng Diyos. Kaya dito sa Pilipinas, meron ba tayong narinig na nasintensyahan si Kibuloy? Hindi pa rin Kasi pinapaikot talaga ni Kibuloy ang kanyang kayamanan para malusaw itong kaso sa kanya, para ma-neutralize ang kaso at baka makawalang sala pa ito Kaya ngayon, swerte at malas kay Kibuloy, swerte sa atin na mga naniniwala sa Diyos. Dahil ang Amerika mismo, United States of America ay nag-request ng extradition kasi meron tayong extradition treaty with America. Kaya kung sino man ang isang kriminal na gustong i-extradite ng Amerika ay kapag magipag-ugnayan ng ating gobyerno ay mapadala yan sa Amerika. At ito na yung kinakatakutan ni Kibuloy dahil sa Amerika ay hindi tumatanggap ng pera, di ba? Ang mga judges doon. At 17 kakaso, merong 17 kakaso si Kibuloy sa Amerika. Siya yung most wanted ng FBI noong 2018 pa yata. Siya yung pinaka most wanted. Pero kinakaberan kasi ito ni Digong dahil sa proteksyon ni Digong ay hindi siya nakulong at hindi rin na-extradite ng Amerika. Kaya ito na ngayon, extradition para kay Kibuloy, ang di umano'y son of God, ay pinadala na ang notice sa ating gobyerno. Kaya ito ang video courtesy sa atin ng ating kaibigang Sa Iyong Araw. Dating na ang pinakakinatatakutan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayan na, Amerika, kukunin na si Kibuloy. Naitransmit na raw ng US ang mga dokumento patungkol dito sa Department of Justice itong Hunyo. Seryoso raw ang Amerika sa kanilang extradition request at gumagawa na ng mga kinakailangang hakbang kasama ang gobyerno ng Pilipinas. Alam na rin daw ng Malacanang ang extradition request na ito ng Amerika. Narinig mo na ba ang matagal ng bulong-bulungan? Oo, matagal na itong usap-usapan. Pero ngayon kumpirmado na, hindi ka na makakataka sa katotohanan ito. The United States government is seeking the extradition of televangelist Apollo Kibuloy. According to Romualdez, the US government has been seeking Kibuloy's extradition since June. Ang unang pasabog, dumating na ang balita. Opisyal ng hiniling ng Amerika ang extradition ni Apollo Kibuloy. Pero teka muna, hindi pa pala ganun kasimple. Bakit? Dahil sabi ng Department of Justice, kailangan muna niyang harapin ang mga kaso niya rito sa Pilipinas. Kung tutuusin, qualified human trafficking ang isa sa pinakamabigat na kaso niya dito. Ibig sabihin, bago siya tuluyang makuha ng US, kailangan niya munang magbayad ng presyo rito, mismo sa bansa. Ito mga kababayan kung talagang makulong ito, bakit hindi pa rin ito nakulong? Parang nakaano lang siya ngayon Parang naka-house arrest lang. Hindi pa talaga sentensyado. Bakit ganun kabagal ang hustisya sa Pilipinas? Well, ang dahilan dyan ay pera. Kasi ang pera ang pumipigil dyan Nilulusaw ng pera ang mga ebidensya. At kapag yung mga witness na bayaran yun ng tag 10 million, ay manahimik na yun. Kaya pag dito sa Pilipinas, ang kaso ni Kibuloy, ang mangyayari dyan, man-neutralize, malulusaw, justice delayed will be justice denied. Yun ang motto ng ng Supreme Court Kaya kapag nadidelay na nga, ang tagal-tagal na, wala pang sentensya. Kaya bakit pipigilan pa ng DOJ ang Amerika? Bakit hindi nila ipadala kagad doon sa Amerika dahil may kaso nga doon at meron tayong extradition treaty. Extradition, ito yung pag-request ng isang kriminal ng ibang bansa na kukunin nila. Yan ay kung ibigay ng ating gobyerno. Ngayon kung ako ang gobyerno, kung ako ang presidente, ibigay ko na yan. Kung ako ang nasa DOJ, ibigay ko na yan. Kasi dito nga, malulusaw lang yan. Ang tagal-tagal na, di ba, wala pang sentensya. Ngayon, ang DOJ, kung naghihintay yan ng abuloy ni Kibuloy, di ba, pinapatagal nila para ipalabas na ni Kibuloy ang kanyang tinatagong kayamanan at ibubuhos na sa harapan ng DOJ, di ba? At kapag kapag na-tempted ang mga taga-DOJ o sa Supreme Court kaya ay
Ang Supreme Court nga pala ay pro Duterte yan, pro Kibuloy din yan. Kaya delikado, di ba mga kababayan? DOJ na lang ang medyo pro-government eh. Yung Supreme Court, alam naman natin sa impeachment, panig talaga sila kay Duterte. Dahil nga 19, 15 ba o 19 ka justices doon ay tauhan ni Kibuloy na nakalagay. Kaya nga si Atong Ang nalulusaw din eh. Diba ang kaso ng Sabungero? Nalulusaw kasi ang Supreme Court, hawak yan ni Kibuloy at ni Digong. At hawak din yan ni Atong Ang. Kaya itong extradition, ito na yung paraan para mawala na yung isang dito sa Pilipinas, di ba? Son of God eh. Talagang maraming nabiktima sa Pilipinas, maraming naluluko. Sa Amerika, marami din, kaya dapat doon siya. Kung ako ang nasa DOJ, Crispin Remulla, padala ko na doon. Pero kung naghintay si Crispin Remulla ng abuloy ni Kibuloy, ay talagang malulusaw yan. Taga nyo sa bato, mga kababayan. Ganyan talaga ang mangyayari niyan. Alright, so itong channel na ito ay dumami ang ang subscriber ng channel na ito noon. 1 year ago nang ako'y mag-vlog ng Kibuloy noong September na rin ngayon. So 1 year na. Nasa 1 year na pala ang kaso ni Kibuloy. Wala pang aksyon eh. Ang gobyerno hindi pa talagang hindi pa naman yang kulong kasi nasa pa yan. Itong parang lang siya, nakaipit lang diyan. Pero wala pang sentensya yan. Kaya kung matatagalan yan at baka si Sara Duterte ang maging presidente sa 2028 ay hindi na yan ibibigay ni Sara sa Amerika. At dito na rin yan at pakawalan yan. Si Kibuloy balik na naman sa negosyo. Diba mga kababayan, patuloy tayo sa video courtesy ng Sa Iyong Araw. Pero hanggang saan aabot ang tiyaga ng Amerika? Hinihiling ng Amerika na i-extradite o ilipat sa kanilang jurisdiksyon si Pastor Apollo Kibuloy. Ang mas malalim na kwento. Ang akala mo'y simpleng request lang ito, nagkakamali ka. Noong Hunyo na ipinadala ng Washington ang extradition request sa DOJ sa pamamagitan ng diplomatic channels. Tahimik, maingat, pero matindi. Bakit kaya ganito kadeterminado ang Amerika? Dahil si Kibuloy ay hindi lang basta controversial religious leader, siya ay nasa FBI most wanted list para sa mga kasong sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, bulk cash smuggling. Pero paano kung ang Pilipinas mismo ang pumigil sa paglipad niya papunta roon? Kibuloy was indicted by a federal grand jury in the U.S. for conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, and bulk cash smuggling. He is currently detained at the Pasig City Jail on charges of child abuse and human trafficking before Philippine courts. Ito ang nakakatakot na katotohanan. Ang DOJ spokesperson na si Miko Clavano ay nagsabi, the rule is that he must first face trial and if convicted, serve his sentence here before extradition may proceed. Sabi naman ni DOJ spokesperson Asek Miko Clavano, ang regular daw na proseso dapat matanggap muna ng DFA ang extradition request para mai-endorso sa DOJ. Kung susundin ang batas, mahaba-haba pa ang proseso. Pero may twist. May kapangyarihan ng mga korte na pabilisin ang proseso kung ito'y makikita nilang kailangan. Ito mga kababayan, nakikita natin ngayon, di ba? Parang pinipigil nila eh. Hunyo pa pala, noong Hunyo pa, sinisikreto lang, hindi binabalita. Hunyo pa lamang ng taon na ito ay nagpadala na ng extradition request ang Amerika para ipadala doon sa Amerika si Kibuloy. Ngayon, si Kibuloy talagang takot na takot siya sa mga puti. Noon pa man, nagtatago na yan sa kuweba. Sabi niya ay meron na siyang extradition sa Amerika at baka rendition pa daw, baka tatapusin siya. Kaya nagtago yan ng tunnel, di ba? Nagtatago. Yun ang takot niya sa Amerika, baka i-deploy doon ng special forces eh. At baka dukutin siya. Rendition na yan kapag dinukot siya. Ngayon dahil kinakabiran niya ng ating gobyerno, bakit kaya? Si PBBM ay anti-Duterte naman yan, anti-Kibuloy yan. Pero bakit ng DOJ at yung isa na departamento ay pinapatagal nila, dinidelay? Sabi nga, dapat daw harap pa si Kibuloy sa Pilipinas ng kanyang kasalanan. Humarap na nga walang nangyari, di ba? Dahil nandyan yung kanyang mga attorney na siyempre, merong mga usapan yan under the table kaya natatagalan.
ang desisyon at baka mawalan pa yan ng baka mawalan ng substance, sabi nga. Kasi iniisa-isa na yan, ginigapang na yung mga testigo diyan. Sino ba namang hindi matempted kung bibigyan ka ng 10 million, 20 million? 'Di ba? Malaki na 'yun. Kaya kung tatanggap yung mga witness ng ganyan, wala nang mag-witness dito sa Pilipinas. Ang mangyari niyan, matatapos ang kanyang kaso sa Pilipinas. At kapag naabutan siya ng termino ni Sara Duterte, kapag naging presidente, ay sigurado mawalang sala si Pastor Kibuloy pala. Mapalaya siya. Dahil nga, ganun talaga sa atin eh. Ang batas natin ay kontrolado ng pera. Iposta ko sa iyo, sa inyo mga kababayan, si Atong Ang, siguradong malulusaw yung kaso niya. Kasi Supreme Court nga, hawak niya eh. Hawak ng mga Duterte. 15 yata, 15 ka maestrado. I make that 15 ka justices sa Supreme Court ay pro Duterte. Kaya kung isang tawag lang ni Atong Ang si Digong eh, na Digong, sabihin mo sa mga justices na yan na ibasura yung kaso ko sa Sabongero, ay tapos yan, di ba? Mga kababayan, 1 bilyon lang yan eh. Kung magbigay si Atong Ang ng 1 bilyon sa Supreme Court, sa DOJ, ay malulusaw na talaga yan. Sana hindi sila Rimulya, di ba? Hindi magpatinag sa kanilang mga desisyon at stand tungkol sa kaso ni Kibuloy. Okay, patuloy tayo sa video courtesy ng Sa Iyong Araw. Therefore, kung gugustuhin ng pamahalaan, pwedeng biglain ang lahat. Ibig sabihin, maaring mas mabilis kaysa inakala natin ang paglipat kay Kibuloy sa kamay ng mga Amerikano. At ito ang malupit na realidad. Ngayon isipin mo ito, may extradition treaty ang Pilipinas at US simula pa 1994. Therefore, kapag kompleto na ang mga dokumento at sapat ang ebidensya, iisa lang ang magiging tanong, kailan siya isusuko. Pero habang tumatakbo ang oras, habang gumugulong ang kaso rito sa bansa, hindi natin alam kung gagamitin ba ng gobyerno ang kanilang diskresyon para pabilisin ang proseso o para protektahan siya. At sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang tanong ng publiko, makakawala ba siya o tuluyan na siyang dadalhin ng Amerika? Ayan, so yan ang napakalaking tanong na kung madala sa Amerika, makakawala ba? Kung dito yan sa Pilipinas, kasi madali tayong di ba? Madaling makuha yung loob natin. Kapag may kalaban tayo, madaling gagaan yung loob natin sa ating kalaban. Madali tayong magpatawad kapag humingi ng tawad. Yun ang problema ng Pilipino. Kasi kung luluhod lang ito si Kibuloy sa lahat ng kanyang biktima, and then bigyan niya ng tag 5 million kada biktima, di ba? Tapos lumuhod siya, iiyak, ay talagang maawa, hindi na ipagpatuloy yung kaso. Ang mangyari niyan ay mapawalang sala siya sa Pilipinas, and then extradition treaty na ng Amerika ang titingnan. Ngayon, kung magbago ang isip ng gobyerno na wag na nating ibigay sa Amerika kasi kawawa, ayan, sinasabi ko na malulusaw. Whitewash na ang kaso. Whitewash. Malapit na ang 2028 Kapag nanalo si Sara Duterte, ay siguradong makalaya si Kibuloy. Balik na namamaligayang araw nila ng kanyang kumpadre, si Digong. Yun kung makakawala din yun sa ICC. Ngayon, tanging mga International Criminal Court na lamang ang makapagpakulong sa mga taong ito. Katulad kay Digong, makulong talaga siya doon. At itong si Kibuloy, ganun din. Doon lang tumasintensyahan sa Amerika, sa Pilipinas ay hindi. Nakadetain lang yan detention lang yan. Hindi yan nakulong na may verdict. Wala pang verdict kay Kibuloy. Kaya neutralize po yung kaso niya ngayon. Although detained siya sa isang facility, pero hindi talaga yung kulungan na yung maximum prison. Alright, mga kababayan, ano ang palagay nyo sa kaso na ito? Paki-comment mamaya. In the meantime, atin basahin tong Bible verse dito, bigay sa atin ni Sa Iyong Araw. So ito, pakinggan natin Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya ito yung verse na ginagamit din ni Kibuloy.
na walang pupunta sa Ama at Diyos kung hindi dadaan sa anak ng Diyos. Ngayon siya yung nag-claim na siya yung anak ng Diyos. Ito yung kinuha ni Kibuloy na bersikulo para manluloko siya. Na walang makapunta sa langit, sa Ama, kung hindi dadaan sa anak ng Diyos. Siya yung anak ng Diyos eh. Kaya naniwala na naman yung mga ugok na membro nito ay naniniwala rin na budol-budol ang isip. Iwan ko lang ngayon kung nahimasmasan na yung mga membro nito. Kung Diyos pa yan, hindi yan nahuhuli, di ba? At hindi yan magkasakit, pasakit ng kasakit eh. Palaging na ospital. Alright, mga kababayan, anong inyong palagay dito sa extradition request ng Amerika? Matutuloy kaya ito? O mapawalang sala lang si Kibuloy dito dahil sa walang aksyon masyado tungkol sa kanyang kaso? Paki-comment sa ating comment section down below. Ako'y magpaalam na at sa mga bago pa lamang huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated at malaking tulong na lalago ang ating munting channel. Hanggang sa muli, paalam.